Isang Sana senador nagbigay ng 250k sa isang Viva Max artist. Eto na ba yun? Kamakailan lang ay napag-usapan din ho natin yung mga inireveal ni Anjo Iliana mapatungkol sa mga kabit-kabit na yan. At ngayon ay inungkat ulit ng ibang mga netizen yung mga pasabog na ginawa ni Anjo Iliana mapatungkol doon sa di umanong kabit ni Tito Soto. Kaya ang tanong, eto na ba yun? Grabe. 250k para sa isang bembang. Ay, kung may mga nanonood dyan sa mga bata dyan sa TV nyo, utusan nyo muna ang bumili ng 1 kilong di unong uno medyang pako. Tapos ikalat nyo dun sa labas, tapos padampot nyo para matagal-tagal. So, pag-usapan natin to dahil alam nyo naman, syempre, usapang pera. At siguro naman, hindi naman din magsasalita itong isang babae na to. At syempre, alangan naman na sirain niya yung kanyang pagkatao. Hindi porket Viva Max artist yan, maituturing na natin na sirang-sira na siya. Dito ay pag-usapan nga natin itong kabit-kabit na to. At may i-reveal ako sa inyo na isang senador na pumupunta ng ibang bansa para lang bumimbang. Sino kayang senador nito? Yan, ayan yung antabayanan nyo dito sa bidyong ito. Hindi po ito joke ha, talagang totoo po itong totoo po itong sinasabi kong isang senador na gustong pumunta ng ibang bansa para lang bumimbang. At mamaya ikukwento ho natin yan. Hindi po ito prank at hindi po ito joke. Ito po ay lehitimo at may ebidensya. So syempre, as usual, mag-reaction muna tayo sa iba't ibang mga issue na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Katulad na lang ho nito. Yan! At tanggalin muna natin si Tatay Digong. Yan. Sabi ni OPM icon Wency Cornejo, hoy idol ko to. Di ko maintindihan bakit nagpupumilit na pumunta si BBM sa Davao para mag-inspection or mag-inspect kuno ng tulay. Di ba niya alam na kinakamuhian siya ng mga Dabawenyo? Sa bagay, wala nga pala siyang alam. O nga naman, no? May punto dito si Wency. Si Idol Wency Corneo. O nga pala, laging walang alam nga pala si Marcos. Tangina, no? Presidente, laging walang alam. Nagugutom na yung mga Pilipino. Ay, hindi ko alam yun. Ay, lang. Di ba, ito in fairness kung sa iba-ibang lugar siguro yan. Baka kung ano na yung ginawa ng taong bayan dyan kay Marcos Jr. Ang kinagandahan lang kasi talaga sa Davao, sobrang napaka-professional ng mga tao dyan. At isa ako sa testigong buhay, kami ng mga banateros, kami ang testigong buhay kung gaano kababait at professional ng mga tao dyan sa Davao City. Siyempre, hindi magagawa, hindi ma-maintain yung ganyang pagiging pag-uugali ng taong bayan kung hindi dahil sa good leader na ipinamana or ipinapamalas ng mga Duterte diyan sa Davao City. Kagaya lang ho yan sa KOJC. Speaking of Davao City, syempre nandyan ang KOJC compound, Prayer Mountain, Glory Mountain, na kung saan ay nandyan ang mga miyembro ng KOJC na pinapamunuan ni Pastor Apollo Siki Buloy na halos talagang wala kang masisilip sa pag-uugali ng mga taong yan.
At kaming banateros at iba pa ang mga testigo sa pag-uugali. Kagaya ng ay nga yung sinasabi namin na good leader. Pag naging good leader ka, yung mga nasa baba mo, ganun din yan. Kasi nakikita sa iyo eh. O tignan nyo si Auntie Claire, 'di ba? Palengkera. O bakit? Ano ba yung boss niya? 'Di ba walang kwenta? Bars bitch. Palengkera, tapos yung boss niya walang kwenta. Bars. Rhyme pala. Wara rhyme. Ano ka, JC Looney? Ari ng tugma. Yun naman talaga eh. Nakikita natin kay Pangulong Duterte sa pagiging professional, napakagaling na leader, ganun din kay Pastor. So ano pa ba aasahan natin doon sa mga tigasunod nila or tinatawag na nasasakupan nila? So ganun din, no? So grabe dyan. Alam nyo, naglalakad ako dyan, madaling araw ha? Madaling araw dyan sa Davao. Naglalakad ako dyan, nagsisilpon. Oo, naglalakad ako dyan madaling araw. Wala man lang. May mga sumasalubong pa sa akin para magpa-picture. May sinasabi ni Trillanes na magulo sa Davao. Siguro magiging magulo sa Davao once na makita ka nila doon, baka babugbog ka talaga. Ayun, nakakasigurado ako doon. Nakapag si Trillanes ang naglakad dyan sa Davao City, baka abugbog yan. O baka ba maputulan ng ng hotdog. O baka hindi na makita or baka hindi na makauwi ng buhay. Hindi naman ganun dyan. Hindi ganun ka gulo dyan sa Davao at matagal nang tahimik yan dyan at napaka-professional ng mga tao dyan. Kasi kung hindi professional yung mga tao dyan, yung pagpunta ni Marcos, putain na. Sa ginawa mo sa kauna-unahang presidente na nanggaling sa Mindanao, agago ka. Kayari ka, kaso nga lang talaga sobrang professional ng mga tao dyan. Kaya hindi talaga. Pero yun, totoo yun na kinakamuhian nila etong si Marcos Jr. Totoo yun. Buong Pilipinas din naman eh. Hindi lang din naman lang Davao eh. Diba? Buong Pilipinas kinakamuhian talaga to si Marcos. So dito naman tayo sa isa. Eto, pwede palang magnakaw mula sa kaban ng bayan. At pag nahuli, magsasaoli ang mga nagnakaw gamit ang pera muli. Mula pa rin sa kaban ng bayan. Ang masama pa dyan, pinaasa. 'Di ba? Yung masama, sabi ibabalik daw, katulad na lang nasa picture, yung PhilHealth. Hanggang ngayon wala pa rin. Nanawagan na yung Supreme Court, yung Korte Suprema na ibalik nyo yung pera ng taong bayan, pero ang tigas ng mukha nila hanggang ngayon wala pa rin. Ganun kalupit. Diba? Wala na tayong asahan eh. Sasabihin na naman ni Marcos na, ay hindi na pala na ibalik. Hindi pala na ibalik, hindi ko alam. Sasabihin ni Marcos, halimbawa may isang interview, diba? Sabi nung nag-interview, President Bongbong Marcos, kailan niyo po ibabalik ang 60 billion na pinangako niyo na ibabalik niyo yung pondo ng PhilHealth? Sabi ni Marcos, she's lying. Ay, hindi. Hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Ang alam ko, na isoli na yan. Malamang sa malamang yan ang tawag dito. Yan ang katwiran ni Marcos. Hindi ko alam yan. Ang pagkakaalam ko, sinoli na nila yan. Unahan na natin. Mahirap na. Alam naman natin sinungaling tong presidenteng to eh. Eto pala. Speaking of alam naman natin na pinupuntirya na naman ng isa sa mga sikat na artista na isang dating senador. Etong si Revilla. I-flex lang natin etong nagawa ni Congressman ni Vice Governor Jolo Revilla sa kanyang distrito. Ito dagdag arawang sahod 47 hanggang 97 pesos. Uy, ang laking bagay nun ha. Vice Governor Jolo Revilla na sa katuparan ng pagtaas ng sahod sa lalawigan ng Cavite. Sana all. Dito kaya sa Maynila, kailan kaya
Sa ibang mga probinsya kaya, kailan matutupad yung mga ganyan? No? At dahil nga dyan, no? Kung etong vice governor na to, na si Jolo Revilla ay nagagawa niya tong mga ganitong bagay, bakit hindi magawa ng gobyerno? Kaya medyo sampal sa pagmumukha nila to. Ito ay sampal sa administrasyon na kung ikaw nga ay vice governor lamang, hindi ko minamalit ang pagiging vice governor, pero kung iisipin nyo, kung siya ay isang vice governor lamang, nagawa niya to, bakit hindi magawa ng presidente? At dahil dyan, ito ang ginagawa nila para masiraan ang mga Revilla. Katulad na lang ho nitong post na to. Itong post na to ay nililinaw din po at ayon sa pagre-research po natin, wala po palang pinopost etong si Representative Jolo Revilla mapatungkol dito kay Marcos Jr. Akala nat kahit ako po ay binabanatan ko din or bumanat din ako siguro mga 2 or 3 beses kay Bong Revilla noon pa yon, nung yung eleksyon pa. O nung mga nakaraan pa, yung sa pork barrel pa dati. Pero dito, napagtanto ko na at nalaman ko rin mismo sa sarili ko na medyo, hindi pala medyo, talagang ginagapang pailalim etong mga Revilla. Ginagapang pailalim etong mga Revilla. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung sino yung gumagapang sa kanila. Ito po ay fake news. Ito po yung post, basahin natin. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos, naniniwala akong tuloy ang pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Ito po ay fake news. Wala pong sinasabi na ganito si Representative or si Vice Governor Jolo Revilla. Wala po siyang post kahit ano. Chinek ko po yung kanilang mga Facebook, yung mga, yung kanilang mga social media account, social media platform nila, lahat. Chinek ko, wala pong post na ganito si Jolo Revilla. Wala pong ganun. So sa madaling salita, ito po ay isang fake news na para magalit ang mga Duterte supporters sa mga Revilla. Paalala lang po nagkakaroon ngayon ng issue kay Senator Bong Revilla. At neto nga yun, no? Yung dinadawit siya ni Bernardo. Ito, basahin muna natin. Ginagamit ang aking pangalan para malihis sa katotohanan, ngunit katotohanan kailanman ay hindi matatakpan. Yan ang sabi ni former Senator Bong Revilla. Ngayon eto, sa mga hindi ho nakakaalam, etong pamilyang Revilla ay hindi po pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Asawa, anak, wala pong pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, doon ko po nakitaan na kung bakit hindi nanalo etong si kasi alam naman natin na nagkaroon ng dayaan sa eleksyon. Biruin mo, kauna-unahan na first time in history sa Pilipinas na magkaroon ng 18 million overvoting. So doon pa lang maghihinala ka na. At alam naman din natin na etong si Revilla, etong si former Senator Bong Revilla, ay isa din to sa mga popular at palaging nasa top 10 ng mga senador. Nadihamak naman na mas mananalo to kaysa kay Lito Lapid. Sorry. sorry. Bakit ko kahit kay Kiko Pangilinan, Bam Aquino at kay Lito Lapid, mas may panalo to etong taong to kaysa dun sa tatlong yun. Hindi ko naman sinasabing na parang pag-away-away sila, hindi siya ganoon, pero yun ang nakikita kong pwedeng mangyari. Ngayon, eto, ang nangyayari kasi dito ngayon, kung makikita niyo yung galamay, yung agos, yung strategy ng mga anti-Duterte or nitong administrasyon para mapagtakpan
ang issue laban sa kanila, ginagamit nila yung mga artista at mga asawa ng mga artista at mga kilalang mga politiko para doon mapunta ang atensyon ng taong bayan. Unahin natin ha. Unahin natin. Sino bang unang konektado or kilalang personalidad or politiko na talagang ultimong bata makikilala siya, ultimong millennials, Gen Z, makikilala siya dahil sa pagiging popularidad ng kanyang pangalan? Unang-unang dinawit, Chis Escudero na asawa ni Heart Evangelista. Mapatungkol doon sa 30 million na i-donate sa kanya ng isang kontraktor na inamin naman, pero yung pera na yun ay galing sa sariling bulsa nung kontraktor na yun. Pangalawa at kasabay dyan, etong si Jinggoy Estrada na anak ng dating presidenteng Erap Estrada, at si Jinggoy Estrada ay isa ding kilalang artista. Pangatlo, etong si Arjo Atayde. Diba? Etong si Arjo Atayde ay ginamit din, parehas na parehas. Una-una, kilalang artista to si Arjo Atayde. Magulang nito, kilalang artista. Mga kapatid nito, kilalang artista. Ang asawa nito ay si Maine Mendoza na host at kilalang kilala ng buong Pilipinas, lalo na ng mga Gen Z. Kilalang itong taong na to dahil sa Aldab at isang host ng Itbulaga. So kung papansinin mo lahat, yung pinapaputok na, kasi ang daming involved sa flood control scam. Lalong-lalo na sa Congress. Bakit hindi lumilitaw sa mga mainstream media yung mga pangalan ng mga kongresista na yun? Bakit nakapokus lang sila dito sa mga popular na mga tao, lalong-lalo na sa Senado? Kasi ito pwede nilang gawan talaga din ng paraan na mailihis dito yung attention, kasi nga kilala tong tao na to kilala itong si tatay ni Senator Bong Revilla, kilalang kilala. Yung mga anak nito, kilalang kilala. Yung asawa nito, kilalang kilala. So talagang talagang alam yun, talagang yun ang strategy nila. Punteriya nila yung mga taong kilala ng buong Pilipinas, lalo't sikat, artista, para doon ma-divert yung attention ng issue ng nakawan sa kaban ng bayan. Ngayon, kaya balik tayo doon sa impeachment, doon pa lang, alam nyo naman, hindi na bago sa atin yan, na kapag ikaw ay hindi sumunod sa kagustuhan ng administrasyon, automatic laglag ka. Unang-unang paglaglag kay Bong Revilla, kay Sen Bong Revilla, yung hindi niya pagkapanalo. Na kahit alam din naman natin panalo siya dun noong panahon ng eleksyon. Doon sa, kasi nga hindi nga siya pumirma So talagang may kitaan mo dun. Alam naman din natin yung impeachment ni BP Sara ay na umusbong yan na usapin bago muna magkaroon ng halalan. Kaya talagang doon nasala. At isa nga, yung pamilya niya nga, asawa at anak, ay hindi pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, na ngayon kaya nakikita natin na pinupuntirya ngayon etong si Senator Bong Revilla ay dahil doon sa hindi pagpirma sa impeachment, na ngayon ay talagang ilalaglag na nila ito. Alam ko po na ito po ay dating kasamahan or magkakasama kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit, kung si BP Sara nga hinudas, what if pa si Bong Revilla? 'Di ba? So ngayon, ang dami rin kasing magagandang nagagawa ng mga Revilla, lalong-lalo na sa lalawigan ng Cavite. At isa na nga diyan, etong dagdag sahod, no, sa mga manggagawa doon sa lalawigan ng Cavite. So ngayon, may mga nakuha akong impormasyon na etong mga Revilla ay gusto na silang mawala sa usapang Cavite.
At alam naman din ho natin kung sino yung pwede nilang maaaring makalaban diyan sa Cavite. Walang iba kundi ang magkapatid na Remulla. Diba? Alam din naman natin ngayon na napakalakas ni Boying Remulla kay Pangulong Marcos Jr. At alam din naman natin, obvious naman, na etong si Boying Remulla ay sunod-sunuran lang sa administrasyong Marcos. Obvious ngayon, obvious yan. Hindi tayo naninira at hindi tayo nagsisinungaling. Ngayon, paano ba masiraan ang rebelya? Paano ba matuloy ang plano na mawala ang mga rebelya sa Cavite? Siyempre, sa pamamagitan ng paninira. At eto na nga ngayon yung dalawang bagay o dalawang strategy ang gusto nilang mangyari. Ang unang strategy ay ma-divert sa mga artista kagaya ni former Senator Bong Revilla yung issue ng nakawan sa flood control. Pangalawang plano ay mawala sila sa Cavite. Dahil sobrang mahal na mahalo. Alam niyo po ba, sobrang mahal na mahalo ng mga Caviteño etong mga rebelya dahil nga sa magandang pamamalakad doon. Dahil sa magandang reputasyon at magandang pinapakita nila doon sa Cavite. So napakalakas po ng rebelya doon na yan yung kinakatakutan or gustong mawala ng mga Remulla. So kayo na bahala magdugtong-dugtong kung hindi ako nagkakamali. Basta ang alam ko, yan din po yung nakikita kong dahilan. Na pwede rin naman na bakit hindi nanalo si Bong Revilla? Malay mo, bumuling si Boying. At bakit ngayon binabanatan si Revilla? Malay mo ulit, bumulong si Boying. Yun. Ulitin ko po bumabanat po ako kay Bong Revilla. Alam niyo yan, bumabanat ako pero ang katwiran nga namin, pag tama, palakpakan, pag mali banatan. Ngayon, dito sa issue ngayon, nakikita ko talaga na pinupuntirya itong mga sikat na mga personalidad para mabaling sa kanila attention. So halimbawa, hindi naman ako kilala. Halimbawa ako yung ituturo ng administrasyon. Sa tingin nyo, may magkakaroon ng interes sa akin yung taong bayan? Diba hindi? Hindi magkakaroon. Pero kapag sikat na personalidad ang idinadawit or pinagdadivertan ng issue, patok yan. Papanoorin ng tao yan. Magkakaroon ng attention sa bawat tao yan. Puro pa ng mga marites dito sa bansa natin. Ultimong lalaki, marites. Diba? Kaya ngayon, tayo talaga? Kailangan natin. Hindi porket lumabas sa mainstream media na dawit si ganito, maniniwala na agad tayo. Kailangan talaga natin palagi mag-research. Research. Alamin kung anong punot dulo, yun ang gawin natin. Dahil sa sobrang nililito ho tayo, alam nyo naman yan, paulit-ulit na lang ho nangyayari na nililito tayo ng administrasyon para lang mapagtakpan yung issue nila. Paulit-ulit na hong ginagawa sa atin yan. Sana naman natututo na tayo. Ngayon, pag-usapang kampihan at alam na natunugan ng administrasyon na itong mga rebelya ay nasa panig ng mga Duterte na alam din naman natin, simulat sa pool, mga Duterte talaga to. Duterte supporters itong mga rebelya. Kaya nga, ngayon, isa rin yan sa nakikita ko na maaaring kaya ginigipit sila dahil Duterte supporters nga. Duterte supporters sila. At alam nyo naman yan, ba't kapag Duterte supporters ka, yari ka. Yan eto pa, isa. Ang nananaginip ng buhay. Diba ito yung vocalist, isa sa mga vocalist ng Apo Hikings. Kumanta ng anong maralaman itong pag-ibig ko sa'yo. Diba? Diba sila yung kumanta tsaka yung ang pag-ibig
Ay, sila ba kumanta nun? Meron pang isa yung gustong-gusto ko eh. Yun, yung it's down in the machine. Mga kanta nila. Ngayon sabi niya rito, nagkakaisa na ngayon ang pink at yellow. At pink, yellow at red. Marcos loyalist. Malabo nang manalo si BP Sara. Okay. Kwento mo yan. Pero ang sagot ko dyan ganito. Kung napakalakas ng pink, yellow at red, bakit hindi nakapasok yung lahat ng mga kandidato na sinuportahan ni Marcos Jr.? Bakit yung ibang mga pinklawan laglag? Bakit hindi naging presidente si Lenny? Ha? Bakit nung tumakbo si Marcos Jr. nung mga panahon nga pa rin? Ay hindi, sige. Sabihin na natin matagal na kay Marcos. Okay, wag na yun. Bakit hindi nyo pa rin mapabagsak-bagsak ang mga Duterte na nagtutulong-tulong na kayo? So sa madaling salita, sinasabi mo na mahina ang pink, yellow at red kasi isa lang kalaban nila, nagtutulong-tulong silang tatlo. Nakakahiya yun. Duruin mo tatlo sila nagtutulong-tulong laban sa mga Duterte pero hindi pa rin nila mapabagsak ang mga Duterte baduy. Nakakahiya. Duruin mo tatlong grupo na yan, no? Saka ito, kwento mo to, maniniwala ka sa kwento mo. Kwento mo yan eh. Subukan na lang natin sa 2028. Ay, sino pambato nyo sa Dilawan? Si Soto? Si Risa Ontiveros? Kadiri. Ew! Eto pa. Siyempre, BP Sara, nandyan na, napag-usapan na natin eh. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Totoo yan. Di sa totoo lang, ngayon lang din, ang boring ng Pasko ngayon. Ako, magbe-birthday ako sa 18, pero parang di ko rin dama. Parang gusto ko na lang na yung gagastusin ko sa 18, baka ipamigay ko na lang sa mga kababayan natin yan. Pamili ko ng Noche Buena package. Ganun. Kasi pamigay na lang. Makakatulong pa ako nun. Ang ganda ng kakalabasan ng birthday. Sana nga sa birthday ko magkaroon ng blessing at gagawin ko talaga yun. Dito sa sinabi ni BP Sara, yun nga, totoong-totoo to, 101% na malungkot talaga ang Pasko natin ngayon. Lalo tinitipid tayo 500 pesos per Noche Buena. Leche. Diba? Nakakaleche. Yung noche, leche na. Napalitan na ng leche. Eto na. Siyempre, nandito na tayo sa mga lifestyle check na nakalimutan na ng lahat na babalikan natin. Unahin natin siyempre ang the one and only, the biggest mastermind of the world of the corruption, ang hari kung may hari ng Tondo at kung may hari ng Selda, putang ina, may mga hari ng Pondo. At eto na nga sila. Ayan. Patek Philip. Grabe, no? Tana to, 18K rose gold, 28 million pesos. Ito ata yung hinihingi ng sundalo na hindi niya binigay no? Grabe, tanginang pera yan. Relo pa lang panalo na. Ako magiging mayaman. Sabihin ko na magkaroon ako ng 1 billion. Na hindi ko bibili talaga nito. Hindi, sobra akong Etong damit ko na Armani. Si Boss Dada nagpo-provide nito sa amin. Ang ginagawa ko, hinuhulug-hulugang. Hindi, totoo po yan. Hindi ko po kinakahiya yan.
yung mga damit na mamahalin na nakikita nyo suot ko, hinuhulog-hulugan ko po yan. Binibilhan po ako nila Boss Dada ni Banat Bay. Binibilan nila ako tapos suhulog-hulugan ko sa kanila. Kahit papano magkaroon man lang ako ng yung pangharap ba sa tao na kahit papano. Syempre sa panahon ngayon maraming panghusga. Pag nakitang naka blue corner ka, sasabihin dugyot ka. Ganun. Pero pag nakita kang nakaganito, gwapo-gwapo ka na. Mayaman to. Hindi naman sa pagmamayabang pero kahit papaano magkaroon man lang maging disente, pang-disente na pangharap sa mga taong alam mo na. So inuhulug-hulugan ko, ganyan ang ginagawa sa akin nila Boss Dada at Banat Bay. So dito parang hindi ko kayang bilhin to. Punta na. At bukod sa ngayon na hindi ko talaga din kaya, wala mo ng pera. Lalo na ngayon, hindi ko talaga din kaya yan. 28 million, grabe yan. Pero kung magkapera man ako, hindi ako bibili nito. Putangin lang yan. Ano to? Kabubuhan na yan. Pero yun nga, tinatawag na ano ba yan? Yung may tawag dito, yung pwede mong investment, yun, investment, pwede siyang investment dahil sa halaga niya. Maganda rin naman, pero medyo ano eh. Pero pag siguro sa relo pwede rin, mali ako. Pwede rin siguro bumili ako nito for investment kasi ang ano ata ng relo ngayon habang tumatagal, pamahal ng pamahal. Mas nagiging maganda yung value. Pero kung sa ano lang, malabo din. Ang hirap dito, 28 million. Grabe, no? At syempre, hindi huhuli. Eto, masyado na natin to nakalimutan. Please welcome the Congressman of Abra. Ayan, utang ina. Oo, ito yung mga mga congressman na nagyayamanan, no? Grabe, no? Lakihan natin, from ano to ArcLight. Yan, no? Grabe, oh. Grabe yung mga ano, no? Lakihan nga natin, basahin natin. Patek Philip, si 18, grabe, oh. Mga relo ng congressman na to. Si Stella Kimbo. Sino ba tong congressman ng Abra na to? Grabe, may ano na to, may 16 million na relo to. O ano, 2 million, 3, 5, ano to, 3, tapos 7 million, no? Si ito yung isa sa mga tumitira kay BP Sara eh. Oo, na mga tumatahimik na rin ngayon. Oo, may Patek Philip ka rin pala, sana all, no? O yan ang sinasabi ko, pag nag-anak ako, tangina anak, mag-aral ka mabuti, mag-congressman ka. Baka yan na yung ano natin. Sa lahat ng mga kabataan dyan, mag-aral kayo mabuti. Pag natapos yung pag-aaral nyo, aralin nyo naman paano maging congressman. Yayaman agad kayo. Ay, naku. Yan pa, syempre, hindi magpapahuli si Luther King. Martin Romualdez, former House Speaker, na naka-resell PH lang naman. Oo, grabe. Magkano to? 3.5 million pesos. Pang ano lang yan, pang pamalengke. Ang ganda, no? Yun talaga, ang ganda, oh. Kahit may, mas mahal yung kay Patek Philip yun eh. Kay Marcos, pero ito, ang ganda rin, no? 3 million, relo lang. Grabe yung ngiti, yo. Oo, tangina. Alam niyo sa panahon ngayon sa panahon ni Marcos Jr. talaga, ang daming nagyayamanan ng mga politiko. Tiba. Eto pa, syempre, ang namimiss ng lahat na si Ma'am Stella Kimbo na merong Patek Philip na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. From tae to riches. Grabe. Sana all, no? Grabe, no? Tangina, mapapano ka talaga eh. Mapapalingo-lingo ka na lang eh. Pero mo, 4.5 million pesos. Isang buong mansion na yun. Malaki-laking bahay na mapapatayo ko nun. Tangina, relo pa lang niya yan, Oo. Siyempre, nandyan ang pinaka-banal. ang pinaka-banal, walang kasalanang taong
pinakawalang kasalanan sa bansang Pilipinas. Pinakamarangal. Pinaka banal. Pinaka the best na politiko. Walang bahid ng korupsyon sa kanyang pagkatao. Lahat nasa kanya na. Kilalanin natin si Benny Abante. The pastor of Rolex. Naka-blue submarine na nagkakahalaga ng 2.799 million pesos. Grabe. At mayroon tong bulletproof na nagkakahalaga. Meron tong kotse na naka-bulletproof na nagkakahalaga ng 18 million pesos. Sarap buhay. At ang tanong, ito yung pinakatanong natin. Sino itong tao na to sa buhay ni Lisa Marcos? Bakit inilihim kay BBM? Sino to? Michael Marcos? Bakit siya special? Sino naman tong Michael? Ano ko lang naman to nakita ko lang to sa isang live na Marcos na rin, Marcos loyalist na rin yung vlogger na to ngayon. Dati Duterte nas bumaliktad. Sa kanya ko nakita to. At eto, hindi ko alam kung totoo to. Meron pa akong isang nakita dito na isang post, kasanin, hindi ko makita. Ito. Isang post na na sinasabi ay dinadawit itong si Ace Barbers. So, nawala na rin si Ace Barbers ngayon Hindi kaya dahil dito kaya siya nananahimik. Kasi may nakita po akong isang uploaders from na ito po yung sinasabi. Lakihan natin Ang nakalagay po ay si Ace Barbers ang taga Quadcom po ang mga nag-utos ng 100 billion para sa 25 budget. Insertion, sila lang po lahat. Yan na nga. Bigla rin nawala to sa Ace Barbers, di ba? Dati ang ingay-ingay nito Ano nangyari na dito? Nasa Pilipinas ba tong mga to? Bakit parang hindi na sila nakokak? No? Nakakapagtaka lamang. Nakakapagtaka. Bakit kaya mga hindi na nagpaparamdam itong mga to? At eto na nga, nandito na tayo sa pinaka-main topic natin. Sino ba tong Viva Max artist na merong kabit na senador na binigyan siya ng 250k? At mamaya pag-usapan na rin natin yung isang senador na pumupunta ng ibang bansa para lang bumembang. So eto po, panoorin natin tong interview na to. Instant proposal meaning, for example, may nag-offer sa'yo ng tao ng pera for sex. Oo po, meron. Meron, madami. Madami. Anong pinakamadami? Businessman o politiko? Hala, politiko. Wala. Senator. Naku po. Okay. Si Senator. Magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Kung inatip pa lang pala yun, wala pang bembang. Kung inatip pa lang pala yun, akala ko kasama na bembang dun. Ang lapit nito Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Utong 250k to 300 tip pa lang. So ibig sabihin nasa milyon kung bumembang. Parang tugma to dun sa ilalabas ko maya-maya lang Parang tugma no? Okay, tuloy natin. 250 to 300. Yes, Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Naku. Ganun ang senador, Grabe, Napaka, Opo. Napaka-generous pala nila, Kasi Yeah. galing sa tax. Oo nga, mga galing sa tax. Mas lalo si Kita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Nandun. Wala siya. Ay, wala daw. Akala ko nandun. Akala ko siya na to
Akala ko siya na to eh. O baka natakot lang tong babae. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Nandun. Nandun. Oo. Ay, nandun daw. Patay, alam ko na. Kalbo. Ay, sorry. Parang si Banat Bay lang yung... alam ko na kung sino to. Nandun, syempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Hala, sobrang dali kasi. May Y. Why? Ay, naku po. Si ano ba yan? Si... Ilay detector to. Ha? Ilay detector to. Baka to'y nagsisinungaling tong babaeng to. Kailangan ma-ilay detector ito. Oo. Hangina. May Y. Malayo naman kay Tito Soto yun kasi wala namang Y. Titoy Soto. Wala, hindi naman ganon. Ping Lacson, wala din. Marami din naman dun. Na-isyong may si Villa Nueva. Wala rin namang Y yun. Chis Escudero, wala din. Rodante Marcoleta, wala din. Bato de la Rosa, mas lalong wala. Mas lalong wala kay Senator Bongo. Sino kayang may letter Y na pangalan? Ipa-lie detector ito. Kailangan ng lie detector. Etong babaeng to. Sinungaling to. First letter. First name. R. Ay, R! R! Kilala ko na. Kilala ko na. Si ano to? Trito Soto. Trito. Nilagay nyo. Pinilit sa tiki Tito Soto. O isa ng mga fans ng TVJ dyan Ako yung nagjo-joke lang May R tapos may Y. What the... Parang tugmang-tugma yun nasa utak ko. Nasasabihin ko maya-maya lamang. R. Let R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Naku. Dapat O, hindi F. Wala na. Halatang halata. Halatang halata. Tangina, tip pa lang, no? Panalo. Naku, yari ka dito, girl. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second, pangalawa. Pangalawa. tugma na. Pangalawang letter ng last. Tugma na, oo. Oo, eto nga, eto naman yung akin. Eto yan saan na yung dulong-dulo? Eto, yan. Ayan, Viva Max Babe, meron isang senador, 250k mag-tip sa akin. May R sa pangalan at may F sa apelido. Tangina. Malapit kang bata ka, ha? Kilala ko na to. Alam niyo po ba na meron na... Ito, The Who. Sino kayang senador ito na gustong bumembang sa ibang bansa? Dahil hindi na makaporma dito sa bansang Pilipinas. Na handang magbayad ng milyones para lang makabembang. Tangina, kilala niyo to. Sino kaya yun? Eto naman, R tsaka F. Wala akong masyadong dito. Pero parang yung kwento niya is tugma doon sa nalalaan ako po. Grabe. Usapang kabit or usapang bembang. Halos lahat naman din talaga ng mga politiko. May mga kabit-kabit yan, lalo na yung congressman. Diba sabi nga ni Kiko Barsaga, yung mga congressman nga may kabit, hindi sila na ethics complaint. Diba? So, natural na yan. Pero ang pinakamasakit dito ay yung pinambabayad doon galing sa tax natin.
kung sakaling totoo man ito. Pero pwede ring hindi totoo dahil baka alam nyo naman nagpapahype lang para mapag-usapan, pwede ring ganon. At pero yung sinabi ko na isang senador na gustong bumembang sa ibang bansa, totoo yun. 101% po totoo po yun. Totoo po yung senador na yun. Wala akong ibibigay na clue, wala, oo. Antayin ko muna na, oy, wag mo ilabas yung pangalan ko, ito 1.5. Ay, baba ng talent fee mo dyan. Ito 10 million, wag mo ilabas pangalan ko. Nagbabayad, gago. So yon mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa isang senador na bumibembang sa ibang bansa? At isang senador na nagbigay ng tawag dito, tip pa lamang tip pa lang 250 to 300k na. Grabe. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan kung sino mga senador yung nasa isip nyo. Pero yung ulitin ko, may isang senador na gustong nakapag bumibembang ay sa ibang bansa pa. Para, alam mo na, hindi mahuli. So, i-comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong mga opinion at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pepindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, pakisdamay na rin po ang aking mga kasamahan, mga kapatid sa Banateros Brothers, sa Silaban at Baiko Choli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ Sir Jack at sa mga iba pang DDS vloggers sa sila Don Mar TV and PH Update. At sa iba pa, marami pa dyan, no? So yun, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.